Cecil o kung sino man po dyan, baka po pwede po na i-message nyo si Pastora, ibaba yung salamin ko rito para makita ko naman po kayo. Okay? So, pag binasa nyo po yung First Timothy, mabilis naman si Ate Sel ipasok mo nga ate yung First Timothy chapter 6 verse 6 to 8. Yan. First Timothy chapter 6 verse 6 to 8. Okay, ang sabi po dyan, but godliness with contentment is great gain. Wow. For we brought nothing into this world, and we can make nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Right? So tayo po'y manalangin. Panginoon, alam ko po lahat ng bagay na nangyayari, ikaw ang nagtatakda. Walang aksidente, walang tsamba, lahat ay ordinado mo. Sapagkat ikaw ang nagsabi nito, na walang nangyari sa ilalim ng langit na hindi ikaw ang nagpahintulot. At kapag ipinahintulot mo ang isang bagay, may maganda kang layunin. At yun yung gusto namin, Panginoon. Na sa pangyayaring ito, pakita mo nga po na sa bawat pangyayari ng buhay namin, palaging may magandang nakapaloob dito. Salamat po. Gamitin mo lang yung alipin, ikaw ang maitaas, ikaw ang maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga kapatid, sa mundo po natin, marami po ang makikita natin na sobrang ginugusto ng mga tao. Gusto ng bagong gadget, lalo na yung mga kabataan, gusto ng bagong sasakyan, at hindi po pwedeng ayaw nito. Gusto ng mga bagong bahay, gusto ng mga bagong damit, basta lahat ng mga alam niya na kinahuhumalingan ng mundong ito, gusto niya. At hindi po masama yun. Totoo naman po yun eh. O kahit na promotion sa trabaho, gusto po nila yan na makamit, mga kapatid. Pero gusto ko pong sabihin sa inyong lahat na ang title po ng message ko ay lumalabas na Not All You Want, You Got. Alright? That is the title of my message. Not all you want, you got. Right? Hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo. Ngunit hindi lahat ng gusto kasi natin, yan ang katotohanan ay makukuha natin. At dito papasok ang aral na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Ano yon? Ang pagiging kontento sa buhay. Alam niyo po ba na ang pinakadahilan kung bakit ang mga tao ay nasasangkot ngayon sa mga anomalya, sa mga malalaking kaso, sa mga malalaking kahihiyan na dumudurog sa kanila ngayon? At ang dating masaya, nakita ko nga po yung mga kontraktor noon, hindi ko na po magbabanggit ng pangalan kasi karapatan po nila yon, na last year ay talaga naman pong nag-Christmas party sila na bongga. As in, masasabi mo na ang makakagawa lang nun ay yung mga taong wala na talagang iniintinding problema sa buhay. At yun po talaga ang kanilang ginawa. Nasa kanila na ang lahat. And then kailan lamang ay in-interview siya at ipinakita niya ang iba't ibang klase ng sasakyan na meron siya. Ipinagmamalaki niya ito at meron pang ang biruan na yung isang sasakyan niya kaya niya lang nagustuhang bilhin. Napakamahal po nun dito. Dahil may payong daw. Alright? So makikita po natin ano ang dahilan. Nasa kanila na ang lahat pero kulang pa rin. Yun ang dahilan kung bakit gusto kong sabihin sa inyong mahalaga ang kakontentuhan sa buhay. Dahil kapag ang contentment ay nawala na sa iyo, maghahangad ka ng maghahangad, hihingi ka ng hihingi, kukunin mo ang lahat ng gusto mong makuha at kapag hindi mo ito nakuha, mahirap ang pakiramdam mo at ito ang dahilan bakit ang iba'y nagawang tumapak ng dangal ng tao, malunod ang tao sa baha, samantalang sila ay nalulunod sa kayamanan na galing sa mga taong dahilan kung bakit nabaha. Mga kapatid, contentment means being satisfied with what you have. That is the very simple meaning that I want to give you about the meaning of contentment. Again, contentment means being satisfied with what you have. Nakukontento ka kung ano lang ang meron ka. And again, ito rin ang kahulugan. If you have contentment, you have
trust in the Lord at hindi palaging naghahanap ng sobra, hindi mo ikinukumpara ang sarili mo sa iba. Iyan ang dahilan kung bakit marami pong tao ang nawawala ng contentment kasi nakikipagpaligsahan sa mga tao. Kapag nakita niya ang kanyang kapitbahay na may kotse, kailangan makabili din siya ng mas magandang kotse pa. Kapag nakakita siya ng kanyang kapitbahay nagpagawa ng bahay, gusto niya magpagawa rin ng bahay. At alam niyo po ba, dito po makikita, kung babalikan po natin ang 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 8, tell us so very clearly, ano yun? That godliness with contentment is great gain. Kunin po natin tong salitang ito, magkaroon ka lang ng buhay na banal at buhay na nakukontento sa kung anong meron ka, ito na ang pinakadakilang bagay na pwede mong pag-ariin. That is a great gain as what the Bible says. Now, let us point our message to my point number one. Number one, godliness plus contentment is a true riches. Yan po yung katotohanan. Ang Biblia sa aklat ng Timoteo 6:8, 6:8, no, ay nagpapakita na ang Diyos mismo ang nagsasabi, mabuhay ka lang nang ikaw ay makadiyos. Mabuhay ka lamang na ikaw ay nakukontento na taglay mo na ang tunay na kayamanan. Mga kapatid, marami pong tao ang iniisip na ang happiness ay makukuha sa dami ng bagay, which is parang totoo. Ngunit alam niyo po ba, si Apostol Pablo, wala siyang makita roon kung hindi idiniin niya sa atin. And let us put it into our mind and put it into our spirits according to Apostle Paul. Okay? That godliness with contentment is great gain. Okay? So godliness po kasi ang ibig sabihin nito is living, okay? Living a life that honors God. Ang kahulugan ng pagiging makadiyos o godliness ay nabubuhay ka sa isang buhay na binibigyan mo ng kaluwalhatian ang Diyos. And contentment meaning, according to what my study is, being thankful for what you already have. Yung ikaw ay mapagpasalamat sa kung ano ang talagang nasa sa iyo na. Kung ano lang ang nasa sa iyo. At kung wala ang mga bagay na ito sa iyo, hindi mo ito kinalulungkot. Hindi ito ang pinaghahangaran mo. Kasi nga po, ang dalawang bagay na meron ka lamang dapat according to Apostle Paul is godliness and contentment. Kaya nga ipinagsasama niya po ito eh. Kapag pinagsama mo daw yung dalawang ito, no, ay makikita mo ang lalim ng kagalakan mo sa buhay. Kaya nga parang ganito po 'yan. Ang dalawang ito kapag ipinagsama mo ang dalawa, faith and gratitude, you experience true wealth. Hindi nasusukat sa pera, mga kapatid, ang buhay, pero sa peace, sa kagalakan, kaligayahan sa puso na meron ka. Ulitin ko po. Okay? Hindi po nasusukat at hindi po nakukuha ang tunay na kagalakan sa mga material na bagay. Yan po ang tandaan ninyo. Bakit? Dahil hindi nasusukat dito ang tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan. Okay, tignan natin bakit ito naging totoo. At bakit ito masasabi natin na mayroong referensya? Sino ba ang taong nabuhay ng pinakamayaman na nasa kanya na ang lahat? Walang iba kundi si Haring Solomon. Ang sabi po ng Biblia ay halos yata ng kayamanan at lahat ng gusto ng tao ay nasa kanya na. Pumunta tayo sa panglamang pagnanais, no? Ang hangad ng laman ay magkaroon ng mga kasama sa buhay. At ang sabi po ng Biblia, 700 halos ang asawa nitong si Haring Solomon. Iba pa yung kanyang mga hindi pinakasalan. Okay, at ang matindi pa dito, lahat ng bansa, alright, anak ng hari, okay, yun yung kanyang mga asawa, mga
pinakamagaganda na tao sa balat ng lupa, no? Pero ito'y kanyang kasama, at kung titignan po natin, normal sa kanya ang kayamanan. Ang kanyang kaharian ay mimistulang makinang na brilyante o ginto, sapagkat pag tinignan mo raw po yung mga bagay-bagay sa paligid ng kanyang kaharian, ay makikita mo normal lang doon ang brilyante, normal lang doon ang ginto, normal lang doon ang mga pinakamagagandang klase ng bato, at ito'y makikita mo sa kanya. Pero ang sabi po ng Biblia, nung dumating na sa pagkakataon na siya mismo ay nalayo na sa Diyos, siya mismo ay nagkulang na, bagamat nakipag-usap pa sa kanya ang Diyos, nakipagkita pa sa kanya ang Diyos, dumating sa kanya na kinalimutan niya ang prinsipyo, ang mga standard ng Diyos. At dito po nakita natin nung mawalay siya sa Panginoon, ano sabi niya? Everything, inisa-isa niya, ang lahat ay ravis, ang lahat ay walang kabuluhan. Okay? Walang saysay ang lahat. Sinabi niyang ganon. At doon mo nakikita na lumabas ang hinahanap na kagalakan ng kanyang puso, na hindi niya nakuha sa dami ng kanyang asawa, hindi niya nakuha sa garbo ng kanyang pamumuhay, hindi niya nakuha sa dami ng kanyang kayamanan. Alam niyo po ba, nung mawalay siya sa Diyos, lubos niyang nakita ang kanyang kahungkagan. Walang kabuluhan ang lahat. Yun ang sabi niya sa huling talata po ng kasaysayan po. Pag binasa natin ang aklat ng Proverbs, makikita natin, o aklat ng, Mahangaral, doon lumabas ang salitang ang lahat ay walang kabuluhan. Kapatid, dito po natin makikita na totoo, that godliness and contentment is a true riches and source of joy. Number 2 point, Pastor Joel, kung okay pa po kayo, ang sabi po ng aking message, we brought nothing and we take nothing. Let us be practical, and we have to face the reality that according to the word of God in verse 7, we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. Nandito tayo sa mundo, aalis tayo, pero wala tayong madadala kahit na ano. Ano pong ibig sabihin? Ang ibig sabihin nito ay hindi natin dala ang kayamanan nung tayo ipanganak. Wala tayong dala. Pero nilinaw din ng Biblia, bagamat ini-enjoy mo ang meron ka, at halos inuubos mo ang lakas mo para magkaroon ka, pero tanggapin mo ang isang katotohanan na nasulat sa Biblia, hindi rin natin ito madadala sa kamatayan. Kaya isang kahangalan, patawarin ako sa isang lengguwaheng ito na hindi natin halos matanggap, isang kamangmangan na tayo'y masyadong ma-in-love sa mga bagay sa mundong ito, na kung minsan pa nga bago mo makuha at ang mga tao sa paligid natin, kinukuha ang kayamanang ito para tapakan ang mahihirap. Ginagamit ang kanilang kahinaan para pagsamantalahan. Baliwala sa kanila na mapahamak ang mamamayang Pilipino, magkamal lang sila ng salapi. Dahil hindi nila alam nang sila nga pala ay pinayagan ng Diyos na pumunta sa daigdig na ito. Wala silang inambag na kahit na anong kayamanan sa mundong ito. Kaya yung maging ganid ka sa mga bagay sa mundong ito, at pagkatapos ay makalimutan mong hindi rin pala ito madadala, hindi po ba't maliwanag lamang na ito isang kamangmangan? Kaya lahat ng bagay na hawak natin ngayon, ano ba ang meron? Pamilya, pangalagaan mo. Trabaho, pangalagaan mo. Bahay, pangalagaan mo. At kung may pera ka, pangalagaan mo lang. Gamitin lang ng tama at gamitin para sa ikaluluwalhati ng Diyos, ang sabi ng Biblia. Bakit? Dahil dapat mong intindihin at tandaan, temporary lamang ang pag-aari mo sa mga ito. Hindi mo habang panahon kasama ang pamilya, hindi mo habang panahon kasama ang trabaho, hindi mo habang panahon titirahan ang iyong bahay, hindi mo habang panahon taglay ang iyong mga salapi. Dahil maliwanag, ito'y temporary lamang. Hindi dapat maging basihan ang ating contentment ang mga material na bagay. Lumalabas, mangmang, ang masyadong nagbibigay ng malaking pansin
sa mga bagay na ito. Sa aking pangatlong punto ay makikita po natin sa verse 8 ang isang magandang paalala ng Biblia. Be content with needs, not always want. Makontento ka sa kung ano lang ang kailangan at hindi ang lahat ng gusto mo. But verse 8, but if we have food, clothing, we will be content with that. Bakit ba ginamit lang ng Diyos ang food at clothing? Sa totoo lang po kasi nung unang panahon, magkaroon ka lang ng pagkain. Ito na ang pinakamaligayang sandali sa buhay ng tao. At magkaroon ka lamang ng panakip sa buong magdamag na ikaw ay nalalamigan, ang sabi po ng Biblia, ito na ang buhay. Ito ang praktikal na mga tips o payo ng Pastor Joel, baka po isulat ninyo mas maganda. Kung may pagkain sa mesa at damit sa katawan, magpasalamat ka na. Kung may trabaho ka pa, additional, na hindi ka na nahihirapang bumili ng iyong pagkain at damit, na nagbibigay ito ng mga basic needs mo, be grateful. At kung may idadagdag pa ang Diyos katulad ng magandang kalusugan, masayang pamilya, na puno ng kapayapaan, pagpahalagahan mo. Number 1, be thankful kung may pagkain at damit. Number 2, be grateful kung may trabaho na merong kang pinagkukunan ng iyong kabuhayan. Number 3, value it kung meron kang magandang kalusugan at meron kang maayos at tahimik na pamilya. Dahil kapag hindi ka marunong magpasalamat, hindi ka marunong tumingala sa langit, hindi ka marunong magpahalaga sa kung anong meron ka, matutulad ka sa maraming tao na laging hinahangad ay ang sobra at hindi nagpapasalamat sa kung anong meron na. Sa halip, tandaan po natin, learn to say, Lord, I am thankful for what I have. Teach me to trust you for what I don't have yet. Itong isang masarap na dasal. Lord, salamat po sa kung ano ang pinahintulot mong meron ako. Turuan mo ako magtiwala lamang sa iyo kung ano ngayon ang meron ako at huwag maghangat ng wala ako. Ibigan, ang sarap gamitin ng isang ilustrasyon. May isa pong bata ang gusto ng laruan araw-araw. Ngunit bawat araw, natututo siyang pahalagahan ang laruan na mayroon siya. Kapag natututunan niyang maging kontento, masaya siya sa maliit na laruan at hindi masyadong nasasaktan kapag wala nang maibigay ang kanyang magulang. Sana po ganun din tayo sa buhay. Contentment, happiness in what God already gave. Kaibigan, huwag ka na maghanap. Kaya ka nalulungkot eh. Kasi kaya ka nalulungkot, hinahanap mo ang wala. Pero kung ano yung mga meron ka, hindi mo ma-enjoy. Palay ko pong ginagamit ito mga kapatid. Pansinin niyo po ito. Papatulayan ko sa inyo kung minsan hindi tayo grateful at kung minsan hindi tayo thankful at hindi natin binavalue ang anumang bagay na mga blessing na meron tayo. Sino po sa inyo ang nakaramdam na ang inyong mga ngipin ay sumakit? Mag-say amen lang, okay na ako doon. Meron Amen po ba po. sa inyo? Amen. Ayan. Sumakit ang ngipin. Alam naman po natin kapag ang ngipin na ang sumakit, halos gusto mong iuntog ang ulo mo. Diyos ko po, naranasan ko yan. Unang punta ko po sa Amerika, sinumpong ako ng sakit ng ngipin. Diyos ko po, Panginoon ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kahit anong gawin ko dasal, basta isa lang ang iniisip ko, ang sakit-sakit ng ngipin ko. Sino po sa inyo na trauma na ayaw nyo nang magkaroon ng karamdamang masakit ang ngipin? Taas lang po ang mga kamay o mag-email lang po dahil Amen naiintindihan po. nyo ang ibig kong Amen. sabihin. Okay, Amen. Amen. tatanungin ko po kayo ngayon. Ikaw ang sumagot kahit na hindi ka na mag-amen, kailan mo naramdamang huling araw na sumakit ang ngipin mo na halos ayaw mo nang mangyari? Okay, sinagot nyo na po siguro. Ay, gusto ko lang maalala ninyo, mag-back lang tayo. Back forward lang tayo. Kung sino sa inyo ang nakaranas na ng masakit ang ngipin, na halos gustong-gusto mo, gawan mo na kagad ng paraan, ng solusyon para mawala na yung sakit. Now, pangalawang tanong, sino po sa inyo ngayon ang hindi na masakit ang ngipin?
Amen po. Taas po o mag-amen lang. Okay, di na masakit ang ngipin ha. Pero tatanungin kita, sino po sa inyo ang Na po magtatapat sa ako. Diyos? Na gumising kayo ng umaga nung maramdaman yung hindi masakit ang ngipin nyo. Na noon natatandaan nyo pala na nung sumakit ang ngipin nyo, halos lahat ng pusang nananahimik tinadyakan nyo. Bawal kayong kausapin. Ang init-init ng ulo, lalo na habang inaisip nyo, masakit na ang ngipin, wala pang pera. Sige, sige, di ba? Halos gusto nyo mawala kayo sa pagkakataong yun. Anong problema pang iniisip mo? Hindi, yung ngipin mo lang yun, concern mo. Pero eto, ang tanong ko ulit. Sino po sa inyo ang pagising na umaga? Nung maramdaman niyang hindi masakit ang kanyang ngipin, ay sinabi niya sa ama at sinabing, Ama, maraming pong salamat. Kasi hindi masakit ang ngipin ko. Kasi nung masakit yon, hindi ko alam ang gagawin ko. Ganun lang po kasimple ang contentment. Ganun lang po kasimple ang kaligayahan. Yung ipagdiwang mo, pagpahalagahan mo, at ipagpasalamat mo ang mga bagay na merong ka na. Huwag mong hanapin ang wala. I-enjoy mo kung ano meron. Because the last point of Pastor Joel, contentment leads to a peaceful life. Ang kakontentuhan sa buhay ang siyang magdadala sa atin sa isang mapayapang buhay. Kapag laging naghahangad kasi ng sobra, ang kasunod, stress, jealousy, naiinggit na pumasok kapag meron ang iba. Pero kapag contentment, kapayapaan, pagpapasalamat, kaligayahan ang umiiral sa puso mo. Sa Pilipos 4:11-12, nakalagay po ang salitang, I have learned to be content whether the circumstances is. Marunong akong magpasalamat sa kung anumang sitwasyon ang meron ako. Remember, beloved, in my closing, even in lack or in abundance, let the peace of God allows you to dwell in your life. Again, try and learn to live even in lack or in abundance. Allow the peace comes into your life. And my conclusion to all you want, not all you want, yan po yung aking message, you got. Ngunit may bagay na laging meron ka at yun ang huwag mong papakawalan. Ano yun? Meron kang Diyos. Meron kang kapayapaan sa Diyos na nagbibigay ng provision at nagbibigay ng kapayapaan. In my conclusion again, even though not all you want, you got, but remember this, may mga bagay na meron ka na dapat mong pasalamatan, pagpahalagahan, at ipagdiwang. Ano yan? Meron kang Diyos na ang iba'y wala. Meron kang presensya ng Diyos araw-araw sa Don Watts na naramdaman mo at sa iyong personal devotion na ang Diyos na ito ang nagpo-provide at nagbibigay ng kapayapaan. And allow me to close my message by again remind us about 1 Timothy 6:6-8 that God remind us, godliness plus contentment is a true gain. Let us practice be thankful for what we have. Stop comparing to others. Just trust God for what we don't have yet. In my closing prayer, let's all bow. Heavenly Father, we really thank you for what we have today. Teach us, Lord, to be content in every situation and circumstances that we have. God, help us. Help us, Lord God, to trust you. Help us, Lord God, to have peace in our mind because we have you. May we always find joy in your blessing, knowing that you are enough, that your grace is enough in our lives. At ngayon alam na namin, hindi man namin makuha ang lahat ng gusto namin, pero sapat na
ang meron kami. At ikaw ay iyan, at yan ay ikaw, iyan ay ang presensya mo, iyan ay ang katapatan mo mag-provide at mag-ingat sa amin, sapat na sa amin ito. Salamat po. Tatandaan po namin muli, hindi namin makuha ang lahat, pero sapat na meron kaming ikaw. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ay pong salamat.